speech naman ni VP Sara kasi kagabi nandiyan siya sa Villamor at siya rin ay nagsalita. Pakinggan natin yung kanyang masasabi dito sa ginawa sa kanyang ama kasi hindi siya pinapasok eh. Ang isang kahilingan ni Pangulong Duterte makapag-usap man lang sila ni Inday Sara, pero sa kasamaang palad hindi rin yun inalaw ni General Torre. So wala na silang nirespeto. Walang senador, walang VP. Tandaan nyo ang alam ko walang presidente sa Pilipinas eh. Pero dapat wala presidente ng Pilipinas. Ito presidente siya ang commander-in-chief. Pero yung second na commander-in-chief, hindi nila pinakinggan, hindi nila pinapasok. So ganun sila kawalang respeto kay VP Sara. Pakinggan natin yung kanyang masasabi. Okay, isa tayo. Nagkausap kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, idaan lang sa legal. Idaan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal lang. Ma'am, sabi niyo babalik lang ba? Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan about? Yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi din. Ang pagkakarinig ko kanina mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na nangingi daw po ng asylum si former President Duterte sa China? What was denied by? Wala. I was there. Sobrang gago, no? Mantakin mo ang chismis dito sa Pilipinas. Nanghingi ng asylum si Pangulong Duterte. Putang ina, sabi nga ni Pangulong Duterte, mamatay ako sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas lang wala akong problema, pag maghihingi ng asylum, anak ng tinapay. Tang ina, ang gago talaga ng no? Sobrang gago kasi talaga nung nagpakalat ng si Chua talaga, putang ina, kriminal din. Hindi ba? Tarantado rin, no? Bantay yung pinagkalat nila na yan nga si Pangulong Duterte tumakas sa ICC. Si Pangulong Duterte takot sa ICC. Anong takot sa ICC? Ayan nandoon na. Kahit alam niya na huliin siya, umuwi siya ng Pilipinas, inagahan niya pa. Di ba? Hindi takot yung matanda. O lang, nagkataon lang kasi matanda na siya, mahina na siya. Nanghihinayan kami. Ako lang Kung halimbawa, nakita ko si Pangulong Duterte, malakas. Di ba? Nakita ko na matikas pa siya. At kayang-kaya niyang pagtanggol yung sarili niya. Okay lang, kahit mag-ICC, magaling naman siya Kayang-kaya niya. Pero yung ganyang state, yung mag-81 ka na, tapos inaakay ka na, may kita mo mahina na kahit nakaupo, nakaslouch na. I mean, he's not his usual self. He's not at his best. And sabi ko nga, itong mga ganitong klase ng tao minsan lang to sumusulpot sa bayan natin Pilipinas. Dapat nandoon na tayo sa ini-enjoy na lang sana natin yung mga wisdom niya, yung mga kwento niya, para may maalala tayo kapag wala na siya. Pero hindi, iba Ang nangyari, kahit mahinang-mahina na siya, pinadala natin siya doon, putang ina niyan. Yung tatay nga nito ni Bongbong, putang ina, patay na, nirespeto pa rin, inilibing pa rin, kahit di naman bayaning, hayop na yan. Pero ito si Pangulong Duterte, bayani, putang ina, dinala doon sa ibang bansa para doon mamatay. Putang ina, yun ang pinakamalungkot sa lahat. Grabe. Yun ang pinaka-demonyong pwede mong gawin talaga. So, asylum, never mag-ask ng asylum si PRD. For what? He's old. Mamumuhay siya sa ibang bansa ng, Gusto nga niya mamatay dito sa Pilipinas kaya nga sabi nga niya if you're just gonna turn me over to the whites because of that piece of paper, might as well just shoot me here. Patayin mo na ako dito. Walang problema, sabi nga ni Pangulong Duterte nung siya'y nasa Hong Kong, di ba, sa kanyang interview. Kung mamatay man ako bukas, gusto ko lang malaman ninyo ng buong Pilipinas na minahal ko kayo, mahal ko kayo, nagserbisyo ako, at hanggang sa huling hininga ko, magsiserbisyo ako para sa inyo. Asylum. In Hong Kong, wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo,
4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad din po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation, sa midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Pag-usapan natin yan, mga bossing. Napakaganda nung sinabi ni VP Sara na si Pangulong Duterte made a Duterte, a millions more Dutertes. Ibig sabihin, dahil sa sobrang galing na leader ni Pangulong Duterte, nagkaroon tayo ng standard sa pamimili ng leader. Kaya lang, di lang kasi kayo nakinig. Putangin na nyo eh. Kukulit nyo kasi. Pero balikan natin ulit yun. Gumawa siya ng napakarami pang mga Dutertes. Dahil in-idolize siya, dahil minahal siya, dahil sa dami ng mga nagawa niya sa bayang Pilipinas, nag-create siya ng napakarami pang mga Duterte. Sino yun? Tayong mga DDS. Tayo, ako, ikaw, na nagmamahal kay Duterte ay isang Duterte. Lahat tayo ay Duterte. Ang Duterte ay isang brand ng malinis na pamumuhay, malinis na politika, walang korupsyon, walang pagnanakaw, walang ganid, walang lust sa sa material na bagay. Simple lang, ganun ang Duterte. Kung ikaw ay mapagmahal sa bayang Pilipinas nang walang hinihinging kapalit, ikaw ay Duterte. Akala nila sa pagtatanggal nila kay Duterte sa Pilipinas, nawalan na ng Duterte, nabawasan na ng Duterte at napakahina na ng mga Duterte. Hindi, mas lalo pa nilang pinalakas yung Duterte dahil ang bawat Pilipino ay Duterte. Dahil ang bawat Pilipino dapat ayaw sa korupsyon, ayaw sa droga, ayaw sa kriminalidad, ayaw sa insurhensya. Yan ang Duterte. Kaya ako, dahil ayaw ko sa lahat ng yan, pati sugal, bisyo, ako'y isang Duterte. So ito ang sinasabi ni VP Sara dito, ay tayo yung mga Duterte. Now, ang eleksyon ay parating na. Kabang-kaba talaga itong kabilang kampo dahil nakikita nila palakas ng palakas ang pagtangkilik ng tao sa mga Duterte. Saan ka ba naman makakita? Nag-organize ka ng simultaneous na political rally nang wala kang artista, walang ayuda, pero buong Pilipinas nagpa-participate. Samantalang sila, pa-isa-isa lang yung rally, pucha, pinipilit pa yung mga tao na sumigaw. Alam nila yun. Kaya nga dito, sa nangyari na ito, political suicide talaga to para sa bagong alyansang Pilipinas. Na feeling ko, yung mga 12 kandidato ni Pangulong Marcos, nanginginig na ngayon dahil alam nila na malabo na silang manalo noon sa ginawa nila ngayon sa mga Duterte, mas malabo pa silang manalo ngayon. Yan yung sinasabi ko. Malamang ngayon nagmumura itong mga kandidato ni Bongbong Marcos. Bakit? Tangina, imbis na matulungan mo kaming manalo, wala kang pakialam sa amin eh. Si Bongbong Marcos makasarili. Wala siyang pakialam sa Pilipino. Wala siyang pakialam sa ating lahat. O tingnan mo, wala rin siyang pakialam sa mga kandidato niya. Wala siyang putang ina nyo, kahit matalo kayo, pakialam ko sa inyo, presidente na ako. Gagawin ko yung gusto ko. Kung ano yung plano namin ni Romualdez, gagawin namin. Yun ang plano namin, matanggal ang Duterte, pagtapos ko, maipalit itong pinsan ko o yung anak ko, putang ina, bahala kayo sa buhay ninyo. Ganun yun. Kaya malamang ako sila Tito Soto, putang ina, mapapamura din ako. Pwede mo namang gawin after ng elections eh. Pero ba't mo ginawa ngayon? Siyempre, milyon-milyon tao magagalit sa'yo. Putang ina, sino pang boboto sa amin? Diba? Sino pang boboto sa alyansa na yan? Binaboy mo na yung Pilipinas. Putang ina yan. Ang boto para sa bawat boto para sa alyansa, boto yan para sa pang-aabuso, pang-tatraidor, para sa mga magnanakaw, adik, kriminal, isama-sama nyo na lahat ng kahayupan sa Pilipinas. Lahat ng paglabag sa karapatang pangtao,
lahat sa paglabag sa malayang pagpapahayag, lahat. Ang boto sa mga yan ay boto para doon. So parang pinromote mo na din yung mga kasamaan na yan. Kaya sa nakikita nila palakas ng palakas yung PDP, akala nila na kapag nawala na si Duterte, hindi na nakasama sa kampanya, akala nila itong PDP mapipilay na puta, mas lalong lumakas ang PDP. Mas lalong nanggigil ang tao at gusto na ng tao na makabawi. Revenge vote ang mangyayari ngayon. At kailan tayo maghihigante? Maghihiganti tayo sa May election. Kung may darating pang May election. Posible ba na dayain tayo? Oh, napakalaki ng posibilidad na dayain tayo. Puta, ito nga hindi nga posible itong ginawa nila kay Pangulong Duterte, nagawa nila. Wala nang iba pang kademonyohan na mas didemonyo dito sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Yang pangdadaya sa eleksyon, puta, taon-taon naman. Kada eleksyon naman may dayaan yan eh. O kaya ngayon dadayain yung eleksyon ngayon, malamang. Dadayain talaga yan. Oo. Ito nga, ginagawa nga nila para ma-eliminate lahat eh. Lahat nga, pinatatanggal nila. Si VP Sara nga, ini-impeach nila eh. Pangulong Duterte, puwersahan, kahit hindi na kaya nung katawan, kinaladkad, papunta sa aeroplano, binuhat eh. O, hindi ba? So, walang imposible pagdating sa mga demonyo. Lahat ng kasamaan, posible, basta Satanas yung namumuno. Satanas yung mga nakapaligid. O, ayan. Ano sabi ni VP Sara? Kaya lang baka dayain at siguradong dadayain. Anong gagawin natin mga Pilipino? Putangin na wala tayong iboboto kahit isa sa kanila. Kahit isa sa alyansa na yan, yung putragis isang buo na yan, mula mo konsihal hanggang senador, wala tayong iboboto kahit isa, wala tayong palulusutin kahit isa. Ipakita natin sa kanila, nakatapusan na nila. Walang boboto kahit isa sa mga yan. Palakas ng palakas yung PDP laban at ang magbe-benefit talaga nito PDP laban. Nakakalungkot lang na at PRRD's cost, mananalo yung mga kandidato natin. Pero iniisip ko na lang na PRD is willing to sacrifice for this country. Na sumama na rin siya doon. Nagsakripisyo na siya. Sabi nga niya, I'm old. I'm not gonna stay longer. And I am tired. They are going to be giving me a favor actually. They're doing me a favor by making me rest na kasi pagod na ako. So, sinakripisyo niya na yung kanyang sarili para magising tayong lahat na siya mismo yung nagbigay sa atin ng hint noong 2021 na weak leader ito, abusado ito, walang alam ito, like father, like son, hindi tayo nakinig. Ngayon, sinakripisyo niya ulit yung sarili niya. Wala na siya sa power ha. Sinakripisyo niya ulit yung sarili niya para sa atin, para magising tayo, bumoto tayo ng tama, pagdating ng election, PDP straight tayo. Maaling sa ngayon, natatawa sila, pinagtatawanan nila tayo. I am proud. I am proud that I am Duterte. I am proud that I love Duterte. I am proud and I will die as a Duterte because a love for Dutertes is a love for the Philippines. Si Duterte, Pangulong Duterte ang Pilipinas. Para sa akin siya ang Pilipinas. Isinuko si Pangulong Duterte ng administrasyon na to. Para sa akin, isinuko ng administrasyon na to ang Pilipinas sa ibang lahi. Yan ang pinakamasakit na katotohanan. Pero that's where we at now. And if you are still proud na maging Pilipino ka, something must be wrong with you. If you are not proud na Duterte ka, I am sure, hindi ka malinis na tao. Matindi ito. Ma'am, do you consider din po mga... Since tapos na po yung alliance with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before, during the campaign, tungkol dito sa ganitong issue na to, kung you ask President Marcos, meron bang promise or not over About the ICC? Yes. No, we did not discuss anything about the Were there ICC. discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC. I will release that letter.
Ma'am, bukod kay E.S. Medaldea, sino ba kasama niyo sa plane? Ako hindi ko alam. Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa labas. Kasama si Kitty. Hindi kasama. Nandoon si Kitty sa labas. Yes. And Common Law kayo nasa labas. Yes, si Hanilet nandoon din sa labas. Ma'am, how are So you sino po feeling, yung tatlo ma'am? ma'am nakasama? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayong mag-alala. Pero as Hindi Vice President, iinit ang ulo ko. Ma'am, as Vice President, di ba pinapayagan makapasok? Parang kung nagagawa yung you're supposed to have power here. Wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zulaika Lopez. So it's not surprising that it is happening now. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, dinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo ma'am, baka kayo na po ang next na puntirin after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na ma'am? Anong handa? Kung maghahanda na Pumasok harapin, doon handa na sa- para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. You can see that the Dutertes are unbothered. Si PRD is just there sitting down with Mijaldea. Actually, binudol sila doon. Sabi sa kanila na, oo, meron ng abogado sa taas. Akyat na pagdating daw nila doon sa aeroplano. Puta, wala ni isa. Hindi daw nila kilala yung kasama nila doon sa aeroplano. Wala silang kakilala doon. Imagine, kung hindi umakyat si Mijaldea doon, walang kasama si Pangulo. Kahit isa, wala. So kung ano mangyari sa kanya doon, wala na. Kaya nga sabi nung tinanong si Mijaldea habang may chance pa, saan kayo papunta sir? Sa impyerno. Wala, hindi namin alam. Dadalo lang kami rito, binudol kami. Sabi may abogado raw dito, wala naman kaming kasamang abogado. So paano na? Hindi ba? Yari talaga, sobrang yari ang nangyari. So blind na tayo, hindi na natin alam. Paglapag ng Hague, wala na. Hindi natin alam saan dadalhin si Pangulo. Wala tayong contact, hindi naman si cellphone yung matanda. Itong si Mijaldea, I'm pretty sure, hindi rin naman technical na tao to. So I don't know how he will communicate with itong ating itong pamilya nila dito. So hindi natin alam kung anong mga mangyayari. Actually, simula pa lang ito ng mga pangyayari, simula pa lang ito ng mga kaganapan sa Pilipinas, kaya maging mapagmatsyag tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang dami ng mga kababayan natin nawawalan ng pag-asa. Sabi nila wala na. Siguro maganda talaga. Antayin na lang natin yung eleksyon. Doon tayo babawi. Yun talaga tayo babawi sa eleksyon. Pero at the same time, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng boses. Kailangan gamitin natin yung mga social media natin para ipakita yung ating pagkadismaya. Ayaw natin nito. Pinagsinungalingan tayo ng pulis, pinagsinungalingan tayo ng militar, pinagsinungalingan tayo, tinraidor tayo ng gobyerno nating sarili. We will not take this sitting down. Ika nga. Kailangan lumaban tayo, not in a sense na mag-aarmas tayo at lalabanan natin sila. Ibig sabihin, labanan natin yung mga ginagawa nilang diktadorya, labanan natin in a sense na or in a way ng paglalabas ng ating mga saloobin dyan sa comment section, dyan sa pag-share ninyo, paglalike. Importante na ma-share, ma-like ninyo itong ating vlog para mas maraming marating, mas maraming makapakinig at mas maraming makaintindi. Doon lalong-lalo na marami pang mga hindi masyadong involved at walang pakialam. Kailangan na ninyong makialam kasi inaano na tayo, tinatraidor na tayo harap-harapan. Pinamimigay na tayo harap-harapan. Ayaw nga natin na ni isang pag-aari natin, ayaw natin na may makukuha yung ibang bansa. Ni isang pag-aari isla lang yan. Ito buhay. Hindi lang ordinaryong buhay. Buhay to ng isang dating presidente na naging mabuti sa Pilipinas, pinrioritize tayong mga Pilipino, hindi nagnakaw, minahal tayo, nagserbisyo, nagtrabaho,
ito pa ang iginanti natin. Ako, proud ako sa sarili ko. I did not vote for Bongbong Marcos. I listened to Pangulong Duterte when he said, don't vote for this guy, he's evil. I did not. I am proud of myself because I was there yesterday. I was shouting Duterte. I was talking to the police. I was there supporting Pangulong Duterte. Sana ikaw bilang isang Pilipino, kung mahal mong bayan mo, gumawa ka rin ng paraan kung paano ka makakapagpakita ng suporta sa mga Duterte. Hindi to sapilitan, pero ito yung moral thing to do. Yung suporta natin sa Pangulong Duterte na nagmahal sa atin, inilaan yung buhay niya para sa bayang Pilipinas. Ito po ay isang buhay na bayani na hindi natin makikita, na hindi natin alam kung makikita pa natin ulit. So magdasal tayo, sama-sama tayo magdasal. Yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At doon sa mga malabis sa kanilang kapangyarihan, darating din po ang panahon na kayo naman po yung mga ngailangan. Ngayon, kayo'y nasa kapangyarihan, pero pagdating ng panahon na kayo ay mangailangan, mas mahirap pa yung dadanasin nyo kaysa sa mga ipinadanas nyo sa mga tao. Mas mahirap, mas masakit, mas madilim, mas malagim, lahat ng mangyayari sa inyo. Kilala nyo yung mga sarili nyo, hindi natutulog ang Diyos. Nakita ng Diyos kung sino ang mga demonyo dito sa Pilipinas at kailanman hindi magwawagi ang mga demonyo. Kailanman. So magdasal po tayo lahat at again, maraming salamat sa mga tumatangkilik sa channel natin. Napahaba na naman ito kasi nga matagal tayong hindi nakapag-usap. Pasensya na. Di pa okay yung pakiramdam natin pero laban pa rin. Broadcast pa din. Kahit inuubo dyan sa SMNI, naghahatid pa rin tayo ng ating kuro-kuro. So maraming salamat mga Banateros worldwide. Salamat sa like, nag-share. Sana po ay pagpatuloy po ninyong suporta. At sana po ay maraming salamat din po dun sa mga nagsusuper thanks. At syempre sa lahat ng lumalaban para sa Pilipinas, magkita-kita po tayo ulit sa susunod natin na vlog. Magandang araw sa ating lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at